Ang hog industry ay mayroong kabuuang produksyon na 1.74 metric tons noong 2022. Ito ay may 5% na mas mataas kumpara noong 2021. Subalit, kung pagbabasihan ng datos, ito ay mas mababa ng 40 to 56% kumpara noong taong 2019 at 2020. Sa kabilang banda, ang poultry industry ay may kabuuang produksyon na 1.87 million metric tons. Mas mataas ng halos 13% kumpara noong 2021. Subalit, katulad ng hog industry, ito ay mas mababa din ng 6% kumpara ng nakaraang taon. Ano kaya ang dahilan sa likod ng inconsistent sa thread sa produksyon ng dalawang malaking industriya? Sakit. Ito ang kadalasang naging dahilan ng pagbaba at pagtaas ng produksyon ng manok at baboy sa bansa. Kabilang na dito ang pagtaas ng kaukulang presyo nito. Isa sa pinakamatinding sakit sa ganitong mga hayop ay African swine fever na ayon sa ulat. Umabot ng 20 bilyong piso ang nalugi ng industriya dahil sa pagkalat nito. Ito ay sakit na umaatake sa baboy at nagiging sanhi ng pagbaba ng timbang at pagkamatay ng mga ito. Samantalang bird flu at flowpox naman ang halimbawa ng mga sakit na kinakatakutan ng mga poultry industry. Ang flowpox ay isang viral disease na umaatake lamang sa manok at nagiging sanhi din ng pagkamatay nito. Ito ang nagiging inspirasyon namin upang mabuo ang SMR Phytobiotics. SMR means S for sustainable, M for marketable, at R for reliable. Ang phytobiotics ay isang feeds additives na ang ingredients ay nanggaling sa mga natural na halaman tulad ng tricantera, luya at iba pa. Ito ay nagsisilbing dagdag protina at nakakatulong ma-prevent ang sakit ng dumadapo sa manok at baboy. Ayon sa pag-aaral, ang mga plant-based feeds and vitamins ay mas mataas na pangontra laban sa sakit tulad ng flowpox, foot and mouth diseases, gastric ulcer at mga infeksyon. Ito ang nakita naming hakbang upang matulungan ang kapwa magsasaka at mga nag-aalaga ng manok at baboy upang makaiwas sa sakit ng kanilang alagang hayop at mapataas ang kanilang kita. So mas nami ang phytobiotics in terms sa pagsagod sa baboy. Mas nami ang pag-ibuwal na gaparainam ang baboy. So sa 2 months naman nga pagsagod, nag-gain naman ang desired weight ka baboy. Kaginiyaw, diyan naman nakita nga nami ang anang unod. Madamal anang unod, manipis anang tambak. Compare mo ta na sa pure commercial lang gid. Sa kasalukuyan, meron na kaming 4 na production site na may tanim na kinakailangan na halaman para sa paggawa ng phytobiotics. Nagtayo rin kami ng housing para sa aming raw materials na nagsisilbing facility na paglalagyan ng solar-operated dehydrator, shredder at weighing equipment. Ito rin ang magsisilbing stock room para sa plant raw materials na gagamitin sa paggawa ng phytobiotics. Naitaguyo din namin ang effectivity test sa baboy at manok, kung saan kinumpara namin ang kalidad ng baboy at manok sa commercial feeds na may halong feeds additives at commercial feeds lamang. Lumabas sa aming pagsusuri na mas mataas ang carcass weight ng manok at baboy na minigyan ng commercial feeds plus feeds additives na phytobiotics. Ito ang nagpatibay na may potensyal at makakatulong ang feeds additives sa paglaki ng baboy at manok. Ayon sa feed laboratory result, ang aming SMR Phytobiotics feeds additives ay mayroong crude protein, crude fat, moisture, ash, at crude fiber. Ito ang nagpapatunay na mas effective ang aming feed additives at malaki ang maitutulong sa katawan ng baboy at manok. Kung kami ay papalarin sa National Award, gagamitin namin ito para sa paggawa ng isang produkto, ang Phytovitamins Water Soluble Complex. Ito ay galing sa natural na halaman, kaya mas natural kumpara sa mga commercial vitamins na binibenta sa market. Ang mga produkto ng SMR Phytobiotics ay galing sa pure natural herbs and spices. Walang halong synthetic chemical, kung kaya masisiguro natin ang kalidad ng kinakain natin karne ng baboy at manok. Ang paggamit nito ay maaaring makalesen ng pagbili ng commercial feeds sa market. The SMR Phytobiotics is committed and dedicated to produce natural feeds, hence promoting sustainable and eco-friendly farming. I am Melchor Calyada Jr. I am Seth Tubig C. Ligayn. I am Rolex Rivas. We are the graduates of Bachelor of Science in Agriculture, Iloilo Science and Technology University, Leon Campus.